natin dito na nagpo-protesta. Sa Thailand pa, kami ang Norway. Walang apple. Walang apple, orange lang. Hiningi ng kampo ni Duterte na balik na rin ang bukito ng quick fire chamber at walang yan ang pagpapatuloy ng pagpapagin laban kay Duterte. Hiningi rin nila ang agad na pagpapalaya sa dating Pangulo nang walang pagpapagin. Sa bukito ng quick fire chamber, sinabi nito sa akot ng korte ang aligasong crimes against humanity laban kay Duterte. Dahil hindi pa tayo ang ICC prosecutor. Si Sai, si Justin at saka si Jay. Ang mga dating assistant district engineers na sina Bryce Hernandez at Steve Mendoza at ang kongresistang si Sandy Santos and Sims Construction. Hindi pa ito ang mga engineer sa mga may salary grade 27 na lahat na siyang Nasaan wala pala kami kayo doon? Wala pala kami sa tsara. Isa na ka? Nasa mo muna ito? Ikaw na natin sa kayo. Samantalang, napuntas yung reklamo naman ng DPWH at COA ang pumasok na sa preliminary investigation sa Ombudsman. Laban niyan sa mga opisyal ng DPWH Bulacan First Engineering District at sa mga kontratistang Safety Construction, Power Builders, Sims Construction at Iron Corporation. Kaugnayan ng SAM na manuhulog ng project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 2.9 million pesos. Nag-aaralan na ng Ombudsman kung ilalay din ang preliminary investigation. These are supposed to be public Sai, ano ito din nasa video? Investigasyon project na natukoy ng DPWH sa buong bansa. Sasakit ko na rin ang office sa Ombudsman ang mga legisyon sa mga dating Ombudsman sa Cathy Morales at sa Juan Martirez sa mga kasong administratibo at kriminal ni Senador Joel Villanueva. Pinag-aaralan ng isa publiko ang mga komunikasyon ng opisina at ang sa lumalaka at ito matatalaga ang Korte Suprema ng mga special court na hawak sa kaso may kinalaman sa kategoriyaan sa infrastructure projects ng gobyerno. Ayon pa sa Supreme Court, para makuha ang at mas mabuting
Service Operation para bakasan ang mga matagal na problema ng mga reserva at mga backlog. Naglaman na ang lahat ng senador ng kanila Statement of Assets, Liabilities, and Network o talang sa kanilang yaman. Pero kung malaki ang kay Senator Juan Villar, habang ang kay Senator Jesus Cordero, dapat tukitin ang Pangaliban Perez. Sa Statement of Assets, Liabilities, and Network, ginawa ni Senator Amy Marcos, nagdeklarasyon ng total assets na umaabot ng halos 165 million pesos. Kabilang dito ang ilang residential, commercial at agricultural land na nagkakahalaga ng higit 74 million pesos, 59.5 million agad at mga sipakyan at shares na umaabot ng 16.6 million pesos. Pero hindi pa kasama dito ang shares sa mga hindi pa natatapos ng proseso sa hatian ng bata mula sa kanyang magsigasong pagulog Ferdinand Marcos Jr. Walang pinaglarang tayo ng ito usap, kaya ang kanyang network ay halos 165 million pesos. Si Senator Alan Peter Cayetano naman nagdeklara ng total assets na umaabot ng 110.6 million pesos. Kasama dito ang 1.5 million pesos na cash, 94 million pesos na halaga ng mga alaman, artworks at personal na gamit, at personal na and ito na kailangan ng Mayor Danny Cayetano may liabilities o isang silang umaabot ng 1.5 billion pesos. Ang deklarado network may 109 million pesos. Si Senator nagdeklara na ako sa atin na mahigit 80.4 million pesos. Dalawang bola sa tubig. Isang mountain law. Okay. At deposito sa banko at investment na umaabot ng mahigit 29 million. Mahigit 28 kaya ang network niya ay halos 52 million. Si Senator Bobo na umaabot ng 4.5 million. Kasama rito ang agricultural at commercial na umaabot ng 22.24 million pesos, 7.5 million pesos na cash, at mga alahas na nahigit 1.2 million pesos. Ang itineklara ng business ay isip sa cemetery at real facilities. Pero meron ang total liabilities o utang na umaabot ng 12.1 million pesos, kaya ang net worth niya ay 22.4 million pesos. Si Senator Bato de la Rosa naman nagdeklara ng total assets na umaabot ng 21.4 million pesos. Malaking bahagi nito mula sa ay, natagal na daw. na halos 44.7 million. Nagdeklara siya ng total liabilities o kapuang utang na umaabot COVID daw. ng 29 kaya ang kanyang net worth ay umaabot ng halos 22.3 million pesos. COVID time eh, di COVID. Pinakamalaking network. Pag-atake ka ng COVID. Sinundan ng Kapo Wala, upos na. Si Roderick daw, bata kayo. Pinapatay. Nakaraang taon, kanina ang bata na ilalama ang kapilin sa lubhang napektuman. Kaya magsikon sa kanilang silid-aralan sa malisipang elementary school. Kaya naman ang foundation ng bagot matibay na katutong bago.
dahil na rin sa kalumatan at binababa kung may malakas na bagyo. Gaya ng tatlong Maalalahan matulungin at bata matapang. at para magsilip ka sa taas na importante sa pag-aaral, sunod-sunod at nagtatang mga papatayon din ang Council Foundation ng napusis ko rin na may dalawang kasal at may tatlong counseling para sa at detail ang mga lugar na madaling makain. Dahil pinakinaunang love business ito ang school. This is a school system, 3 classrooms, 3 bathrooms. We have to figure out ways of how to build a school that is really designed for persistent study. Ay, dito sa historic building, ang ilalim niya, ang function nito, magiging lang siya playground, mag-iwag na rin ang mga bata. Tapunin natin ang 9th Infantry Division ng Philippine Army at local government within Camp In terms of manpower, yun, makakaprovide din po kami ng transportation, assistance, and of course, security personnel. Maaari na kayo mag-deposito sa aming mga account sa magpadala sa buwan ng Lumiya. Pwede rin online ng Gcash, Shopee, Lazada, at Good Reward. Undas pa naman pero pinamay ang pagkakasila ng posibleng pagpakat ng mga pinihil habang Hindi na mapatay. Hindi na mapatay. Yes, hindi ko lang ang aming symphonies. Kaya hindi na makalaya. Pinagdada namin ng mga dalinig ng dalamin. Opo, tama na. at suporte ng community ang pagkakalima sa Makati. So far naman, karamihan naman and of course, we have ang bigat kasi RB kahit anong Yes, ano nga po? Yes, ay. Isang ganito. Tsaka isang twister. Ano lang pala kaya sa isang Cloud9, isang twister. Ayan, gano'n na, ayaw na. Yung mahilak na kapon, iba rin po sa amin, mahal po talaga yung presyo. Umaalas sila. Kung daw nila,